Ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra ng San Miguel Birmen sa nakaraang laban sa Dubai at ngayon ay naging kulelat na nga sa lineup ang Barangay Ginebra? Ang tanong nga dyan mga ka-idol, may pag-asa pa kayang manalo ang Barangay Ginebra na kilala nga natin as a winning team? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Masasabi nga mga ka-idol na naging matinding bakbakan ng harapan ng bawat team ngayong linggo, lalong-lalo na't inabangan nga ang harapan ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen na ginanap nga sa Dubai. Nandyan din ang laban ng Rain or Shine at Ultra, NLEX at Meralco Bolts. Pero bago pa man nga natin balikan ang mga nakaraang laban mga ka-idol, nakilala na nga natin ang final lineup or 12-man pool ng Gilas Pilipinas na sasabak sa darating na SEA Games or South Asian Games. Ngayon nga'y binubuo ng ilan sa mga malalakas na player katulad na lang ni Justin Brownlee, Brandon Ganilas-Ruser, Ray Parks, Matthew Wright, Remy Martin, Terdy Ravena, Jason Brickman, Dave Edefonso, Angie Kwame, VJ Pre, Mike Phillips at kay Manila D. Na ang tanong nga mga ka-idol, kakasa nga ba ang lineup na ito? At kung kayo mga ka-idol ang tatanungin, sino nga kaya ang kulang pa sa lineup na ito? At sino nga ba dapat ang wala dito? At ngayon naman mga ka-idol ay dumako na nga tayo sa lineup ng PBA 50th season, kung saan nangunguna nga dyan ang Magnolia Hotshots, Converge Fiber Xers, NLEX Road Warriors, Rain or Shine na may 3 panalo at 1 talo, gayon din naman ang TNT. At sinundan niya ng Meralco Bolts na may 3 panalo, 3 talo, San Miguel Birmen na may 2 panalo at 2 talo, Blackwater Bossing at Tira Firma na may 1 panalo at 2 talo, at nandyan nga ang pinaka lowest 3. Nandyan ang Phoenix Super LPG at Barangay Ginebra na may 1 panalo, 3 talo na. At Titan Ultra na may 1 panalo at 4 na talo na. Na sa pagkakataong ito mga ka-idol ay nasa kulelat na nga ang Barangay Ginebra. Na kung titingnan nga natin mga ka-idol ang naging laban, natalo nga ng Rain or Shine ng Titan Ultra sa score na 112-111. Nang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si Leonard Santillan na nakakuha ng 21 points at 9 rebounds. At kinilala nga itong si Gabby Norwood bilang rebounder of the game, gayon din bilang assist man of the game. At natalo naman ng NLEX Road Warriors ang Meralco Bolts sa score na 89-85. Na naging best player of the game dyan ay walang iba mga ka-idol kundi itong si JB Bayo na nakakuha ng 16 points at 7 rebounds at 2 assists. At kinilala naman itong si Robert Bolick bilang assist man of the game, gayon din naman bilang rebounder of the game mga ka-idol. At sa inabangang matinding laban ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen na ginanap pa sa Dubai mga ka-idol, natalo nga ng San Miguel Birmen ang Barangay Ginebra sa score na 83-81 na maraming ang umasa na mananalong Barangay Ginebra mga ka-idol. Subalit natalo pa rin talaga sila ng San Miguel Birmen na kagaya ng dati. Na naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si Junmar Fardo na nakakuha ng 17 points, 16 rebounds, 5 assists at 4 blocks. Na masasabi nga natin na ngayong linggo mga ka-idol ay naging matindi ang bakbakan at harapan ng bawat team. Lalong-lalo na ang kinaabang-abang na laban ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen na madami nga ang umasa mga ka-idol na matatalo ng Barangay Ginebra ang San Miguel Birmen. Na tila nga hindi naging epektibo ang kanilang preparasyon sa laban na ito mga ka-idol. Na sa kabilang banda din naman ay maganda pa rin ang ipinakita nitong si Japit Aguilar na nakakuha ng 20 points, 12 rebounds at 2 blocks. Gayon din naman at maganda rin ang pinakita nitong si Scotty Thompson na nakakuha ng 15 points, 9 rebounds, 7 assists, 2 steal at 2 blocks. Na ang tanong nga ngayon mga ka-idol, ano na nga kaya ang plano nitong si Coach Tim Cone? Dahil sa ngayon ngay nagiging kulelat na sa lineup o standing ang Barangay Ginebra. Makita kaya nating muli mga ka-idol ang magandang laruan at tandem nitong si Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Nung mga nakaraang season mga ka-idol, napakaganda ng ipinakita nitong dalawang ito. O kaya naman tuluyan ang makuha ng Barangay Ginebra itong si Vic Manuel at Ray Parks Jr. na kung sakaling ang makuha ng Barangay Ginebra, malaking karagdagan para sa lineup at puwersa ng Barangay Ginebra ang dalawang malakas na player na ito. At sa kabila rin naman ang pagkatalo ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Birmen mga ka-idol, tila merong realization itong si Coach Tim Cone kung bakit nga ba sila natalo ng San Miguel Birmen. Na ayon nga kay Coach Tim Cone, I think that we were a little bit behind in terms of our preparation to begin the conference, but that's really by design. So I think we just got up to a slow start. But you know,
we're not ready to panic yet. Still, got a lot of tournament left to go and we're just still getting our feet underneath us. And I think that we're ready to play at full power right now. The only problem is that we got a powerful opponent in front of us, but we're getting back to where we want to be. Nasa ngayon ngay mas confident itong si Coach Tim Cone na mas ipapanalo pa nila ang mga susunod na laban. Pero ang tanong, makaabot nga kaya ang Barangay Ginebra sa semifinals, quarterfinals, or even sa finals? Lalo pa nga't alam naman natin mga ka-idol kung gaano kalalakas ang mga kalaban nila ngayon. Na kung kayo nga ang tatanungin ko mga ka-idol, ano nga kaya ang matinding adjustment pa ang dapat gawin ng Barangay Ginebra nang sa ganun ngay maging consistent na kanilang pagkapanalo at makaabot sila sa finals? At malaki nga ba rin kaya ang tsansa ng Barangay Ginebra na manalo maging kampyonato ngayong season mga ka-idol? Kung ano yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.